So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigay ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa sobrang sulit na smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A60. So tara, simulan na natin. So yun na mga idol, for today's video, pag-uusapan natin yung isang napakamura na smartphone ngayon na nilabas ni Oppo, which is the Oppo A60. So ngayon nakikita nyo naman ang ambience natin, talagang naka full jacket tayo kasi nagbabalik tayo dito sa pinakasikat na campsite sa Baguio, which is yung Valley Point. At located yan dito lang, malapit lang naman to sa Baguio mga idol. So kung interested kayo pumunta dito sa Valley Point, ayan, search na lang sila sa Facebook page nila na Valley Point, and grabe, napakalamig dito at sobrang ganda ng tanawin kasi overlooking ang kanilang campsite. And ayun, syempre hindi tayo matatapos lang, 'di ba, ng ganito. Magba-vlog pa rin tayo kahit na nasa vacation. And ngayon ang pag-uusapan natin is itong Oppo A60. So itong Oppo A60 ay recently lang dito lumabas sa Philippines. Nauna lang ng konti yung Oppo A6X, tapos sumunod tong A60. Parang ngayon ang nangyayaring format doon sa Oppo A3X and Oppo A5i na hindi ganun nagkakalayo yung specifications nila, and of course yung price. Sa A6 series ganun din ang nangyari. A6X, tapos ito A60. And ang nakakatuwa naman mga idol, sobrang mura lang na itong Oppo A60. Pero una sa lahat, ano nga muna ba ang SRP na itong smartphone na to? So ang SRP niya, real talk agad lapagan ko kayo, hindi po bagay for its price. Kasi hindi po bagay for its specifications. Kasi ang presyo nito, pumapalo ng 6.5 4GB 64 and 7.5 for the 4GB 128. As you can see, 6,500 pesos is a big no-no when it comes sa ganyang smartphone, di ba? Medyo overpriced, legit yan. Pero ang magandang balita, itong Oppo A60, tap mo yung video, may makikita kayong link dyan. Click nyo yung link na yan mga idol. Mura nila makukuha tong A60. Usually, pwede nyo itong makuha around 4,000 plus for the 4GB 64GB of internal storage, and of course the 128GB of internal storage, pumapalo din ng 5,000 pesos. So, syempre, I know sa iba, hindi pa rin bagay ang 64GB. Yes, gets ko kayo dyan. Pero dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng mga gandang features ng Oppo A60 at kung bakit doon sa 4,000 pesos ang presyo niya, medyo umu-okay naman yung kanyang specification for its price. Syempre, mga idol, when it comes kasi sa isang smartphone, yung mga brands is kailangan nilang i-balance yung specifications para ma-meet kung magkano nila binigay yung smartphone or yung price. And ang nakakatuwa nga sa online, again, official store po ito ni Oppo, mura nyo lang po makukuha dyan ng Oppo A60. Pero, pag binili nyo to sa offline stores, parang sa mga mall, yan yung makukuha nyo, 6,500 or 7,500 pesos. Ito pang nakaka-excite. Dahil pag bumili kayo dyan sa ating link, meron pa po kayo makukuha additional discount voucher up to 1,000 pesos off bukod doon sa sale price niya sa online. Unang magandang feature nitong Oppo A60 Real Talk is yung display. Yung display niya naka-punch hole, which is all good, 675 inches, 120Hz screen refresh rate, at ang nakaka-excite dito, ang taas ng nits of brightness niya. Pareho rin sa Oppo A60 mga idol, 1,100 nits of brightness na ang pwede natin makuha dito sa Oppo A60. So kahit na nasa outdoor tayo, gamitin nyo to sa outdoor as a navigating tool, hindi po kayo ma-hassle tignan itong smartphone na to dahil kitang-kita nyo pa rin yung screen brightness niya kahit na nasa outdoor po tayo. Ganyan po ka-convenient gamitin itong Oppo A60. Ang maganda pa dito, 120Hz screen refresh rate for smoother animation. For example, pag nag-scroll kayo sa social media, smooth po yung paggamit nyo dito sa smartphone na to. Yan ang isa sa pinakamagandang ma-offer ni Oppo A60 sa kanyang presyo na 4,000 plus yung kanyang screen brightness or yung overall specification nung kanyang display. Next mga idol, doon sa kanyang processor. I know maraming na-disappoint sa processor na in-offer ng Oppo A3X, Oppo A5i, and even Oppo A5X. Ang magandang balita kasi inayos na yan sa Oppo A6X and dito sa Oppo A60. Yung Oppo A60, ang processor po nito is the Qualcomm Snapdragon 685. So several times na natin na-test yung processor na yan sa mga iba't ibang smartphone, and
So far for its price, sulit din naman mga idol. Again, yung processor syempre, magiging sulit yan. Depende kung magkano nyo nakuha yung smartphone. Pero sa kanyang presyo na 6,500, 685, medyo magiging skeptical ang mga ibang consumers natin. Pero kung nakuha nyo ito ng 4 to 5,000 pesos, medyo okay naman ang 685 when it comes sa gaming. Again, hindi ko siya marerecommend sa mga solid gamers or heavy gamers natin. Pwede lang siya sa mga casual users or yung mga casual gamers like ML, COD, or even Honor of Kings. Pero yun, kunyari casual user kayo, pwede rin itong gamitin dahil yung 685 hindi po mabagal na processor yan and it can handle day-to-day tasks ng isang basic consumer. So kumbaga naman syempre pag bibili tayo ng isang cellphone, hindi naman po lahat gamer yan. Iba't iba po ang ginagawa natin sa smartphone, iba't iba po ang target consumer ng isang smartphone. Meron mga consumer na basic lang ginagawa, calls and text, social media, nanonood. Meron din tayong mga consumers na naglalaro. Meron tayong consumers na ginagamit for educational purposes and meron tayong consumers na ginagamit for their work like yung mga motor taxi riders natin or delivery riders and syempre meron tayong consumers na ginagamit for online business. Okay? So kumbaga iba't iba naman ang target consumer and yung processor na mo offer ng Oppo A60 ay all goods naman mga ka-J-Vlog. In short, hindi po siya mabagal for its price. Next, yung kanyang camera. The camera is good. Superb yung performance din na mo-offer ng Oppo A60. Meron siyang 13 megapixel camera. Sa iba sabihin, mababa naman yan, Lods. Iba naman is 50 megapixel po ang ino-offer. Yes, tama kayo dyan. Pero again, hindi po tayo bumibase sa taas sa megapixel sa linaw ng isang camera. Nagbe-base ba rin tayo doon sa camera software and of course doon sa software optimization ng isang smartphone. Doon tayo nagbe-base ng linaw ng camera. And so far, the 13 megapixel camera of the Oppo A60, grabe mga ka-J-Vlog, for its price sulit, malinaw. And kumbaga, when it comes sa low light shot, it can do the job sa ganyang presyo na 4 to 5,000 pesos. And yes, it's 5 megapixel, pero in fairness mga ka-J-Vlog, malinaw naman siya compare sa mga ibang smartphone na merong 8 megapixel or 12 megapixel pa nga. Mga ka-J-Vlog, ang maganda dito sa Oppo A60, kumbaga sa camera, for its price sulit naman. Pang pambato ng Oppo A60, battery. Ang laki ng battery nito, 6,500 mAh non-removable battery. Grabe no, 4 to 5,000 pesos pero ang battery ganito kalaki. Sulit na sulit yan. Matutuwa dito yung mga consumers natin na primary tool for their work is smartphone. Iba kasi real talk nalilitan na sa 5K. Even though malaki naman ang battery capacity na 5K, yung iba nalilitan na. Gets ko kayo. Kasi syempre, marami tayong ginagawa sa smartphone, maraming mga application na nagre-require ng battery consumption, and yung iba nalilitan na sa 5K. So, yung brand, nakikita naman yan or napapansin naman, tinataasan nila yung battery capacity na ino-offer sa kanilang smartphone. And dito naman sa Oppo A60, isa to sa pinakamagandang ipagmalaki ng smartphone na to, yung kanyang battery capacity na 6,500 mAh non-removable battery capacity. Pag maglalaro kayo dito, matagal din siya malobat. Nung nag-download ako dito ng mga games, kasi syempre pag nagda-download ka ng games, especially mga heavy, kailangan talaga to kumbaga hindi nyo off yung smartphone. The standby time is great. Kumbaga the performance of the battery, sa kanyang presyo, superb mga idol. Siyempre, share ko rin sa inyo yung nakaka-disappoint dito is which is yung 15 watt fast charging rate. 'Di ba? Ang laki ng battery pero sayang ang 15 watts siya. Yun yung major downgrade na nangyari sa Oppo A60. Kasi mga ka-J-Vlog doon sa Oppo A3X, Oppo A5i, meron yung mga 45 watt fast charging rate. Yun yung major downgrade na nangyari doon sa kanilang successor, which is the Oppo A6X and Oppo A60. Binabaan nila yung fast charging rate pero tinasa nila yung battery. So, kumbaga, we need to sacrifice some specifications. Kung sa 6.5 mAh battery capacity, tinara mo sa 15 watts, tansyado ko dito 2 hours 30 minutes to 3 hours bago nyo ma-full charge itong Oppo A60. Wala namang ginagawa. Kunyari, sa bahay kayo. Yun, saksak nyo lang muna yung smartphone nyo and gawin nyo na kung anong pwede nyo gawin, di ba? Or kanya, wala, kayo, kung magpapahinga kayo, at least nag-charge naman yung inyong smartphone ko for at least 3 hours naman, di ba? Pero yun ang pinaka-major disappointment dito sa Oppo A60, yung kanyang charging rate. Sayang, ang laki na ng battery,
medyo hassle lang talaga mag-charge. The IP rating is great. IP64 water and dust resistant. At yun nga, kumbaga meron siya protection sa tubig with certain kind of scenarios like raindrops, accidental spillage, accidental drop, water pressure, mga certain kind of pressure. Pero again, you cannot submerge it sa water. Hindi po pwede dahil medyo mababa pa ang kanyang IP rating for submersion sa water. IP67, 68, and 69 lang po ang pwede masubmerge sa water. 66 pababa ay hindi po, kumbaga raindrops lang or with certain kind of pressure. Pero again, very welcoming din ang ganitong specifications dito sa Oppo A60. And I think yan din naman ang nakikita nating water protection sa mga smartphones today. And nakaka-appreciate din naman na yung mga smartphones ngayon ay may ganyang protection. Kasi dati, wala yan eh. Ilalagay mo yun sa motor mo, pag naulanan, medyo may tendency masira. Ginagawa na iba, nilalagyan ng plastic para ma-protection na sa tubig. So, say goodbye sa mga ganong senaryo dahil hindi nyo na ito lalagyan ng plastic dahil pwede ito mabasa sa ulan, okay? And ang pinaka-last, siyempre mga ka-J-Vlog, the design and aesthetic na itong Oppo A60, napakaganda. As you can see naman dito sa ating review unit, purple ang pinili natin. Matte finish siya, pero pag tinitilt natin, nakikita natin lumalabas ang kanyang napakagandang effect. Okay, so parang na-resemblance ko dito. Shout out sa mga nakaabot sa Realme 5. Very identical siya sa Realme 5 mga idol. Napakaganda, very premium looking. Kung i-rate ko yung design and aesthetic nito, perfect 10. And quick reminder lang, malaki battery capacity nito. Pero tingnan nyo naman, manipis at hindi naman po mabigat ang Oppo A60. So yun mga ka-J-Vlog ang ating top features dito so far sa Oppo A60. And sana po nakatulong yan sa inyo sa buying decision nyo dito sa smartphone na to. And definitely, for its price na 4 to 5,000 pesos, sulit naman ang mga specifications. Pero the main disadvantage nitong smartphone na to is the 64GB of internal storage. Kung meron naman kayong konting budget, go for the 128, mas better. Pero kung 64GB lang yan, real talk, hindi talaga siya bagay for its price. Pero you need to sacrifice that storage para makuha yung mga ibang specifications na mo offer ng Oppo A60 sa murang halaga. Quick reminder lang, mura na nga to or bagsak na nga yung presyo niya, pero yung 64GB, I know maraming may ayaw pa rin dyan, even though makuha nila to ng 4,000 pesos. Paano pa kaya pag nakuha nyo to ng 6,500? Definitely a big no-no doon sa kanyang SRP. Pero yun nga, ang maganda naman dito, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card up to 1TB. Kung maglalagay kayo dito ng mga photos, videos, and mga ibang mga documents, bili na lang kayo ng micro SD card kung 64GB lang talaga inyong purchase. Interested kayo bumili na itong smartphone na to, tap mo yung video dito sa gilid na to, may lalabas yung view products. Diyan kayo bumili na itong Oppo A60 dahil mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to. Diyan sa ating product link at syempre meron pa kayong special voucher up to 1,000 pesos off. So again, grab yours now, hanggang mura pa itong Oppo A60. Isa sa pinakamura na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026.